Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Sino po ang na-bless sa ating mga papuri at pagsamba sa Panginoon? Karapat-dapat ang Panginoon sa ating mga papuri. Anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ay patuloy na mabuti sa bawat isa sa atin. Amen! Sa umaga pong ito, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Ako po ang naatasan. Nasa Caloocan Bethel si Pastor, siyang speaker doon. Hayaan natin na ang Diyos ang mangusap sa pamamagitan ko. Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang marinig natin. At hayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo lalakad sa kanyang katwiran. Tayo po muna tayo lahat. Bihingi tayo ng gabay sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, for another opportunity na kami ay makarinig ng iyong mga salita. Lord, inaamin po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa maliban, Panginoon, na nasa buhay ka namin. Lord, pagpalain niyo po ang mensahe na aming pagsasalusaluhan, Panginoon. Nawa ito, Lord God, ay maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Patuloy na gamitin mo ang buhay ko, Panginoon. I am not worthy, Lord God. Hindi po ako karapat-dapat. Pero salamat. Salamat po, Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng iyong dugo, ginawa mo kaming karapat-dapat. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita, banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin. Bigyan mo kami ng kaunawaan, wisdom, upang ang lahat na ito ay aming maisabuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat na papuri. In Jesus' name, amen po. Makakaupo na po ang lahat. Ang ating mensahe na aking isi-share sa umaga pong ito ay patungkol sa ating patuloy na pagsunod sa halimbawa ng Panginoong Hesus. Saan ba tayo nakatingin? Sino ang ating ginagaya? Minsan, di ba, mayroon tayong mga idol, yung mga hinahangaan natin, di ba? Minsan ginagaya natin yung mga lifestyle nila. Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, di ba? Dapat si Kristo ang ating tinutularan. Ang ating mensahe ay makikita sa unang Pedro 2 verse 20 hanggang 25. Kung may mga Bible po tayo, ang sabi dito, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So ang lahat na ginagawa nating kabutihan, may pagpapala na kaakibat doon. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos.
sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito ay magtuturo sa atin kung paano natin haharapin ang bawat pinagdadaanan natin ayon sa ibinigay niyang halimbawa na dapat natin lubos na tularan. Ang sabi ko nga kanina, kanino tayo nakatingin para gayahin habang tayo ay patuloy na lumalakad sa katwiran ng Panginoon. Madalas natin marinig sa mga tao na may pinagdadaanan ang mga ganitong kataga. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano ang pinagdadaanan ko. Di ba? Minsan ganun ang maraming tao. Hindi mo kasi alam kung anong pinagdadaanan ko, kaya nasasabi mo ng ganyan. Di ba? Kung hindi man natin sila naiintindihan, ang Panginoong Hesus, nauunawaan ka. Kasi naranasan ng Panginoon lahat yon. Naranasan ng Panginoong Hesus ang lahat. Sa katunayan, walang makakapantay sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Mas higit ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus kaysa pinagdadaanan ng tao. Natikman niya ang lahat ng klase ng pagsubok at kahirapan. Kapatid, ano ang paghihirap na dinadanas mo ngayon? Mas higit doon ang naranasan ng Panginoon. Suriin natin ang mga ito ngayon at matuto tayo kung paano haharapin ang ating mga pinagdadaanan. At hayaan natin na ang halimbawa ni Jesus ang dapat nating tularan. Bakit nga ba? At ano ang dapat nating tularan? Una, pinahirapan si Jesus dahil sa paggawa ng mabuti. Gumawa na ng mabuti, pinahirapan pa. Sabi sa verse 20, ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Mga kapatid, kahit negatibo ang nagiging reaksyon ng ibang tao sa paggawa natin ng mabuti, patuloy ka lang gumawa ng mabuti. Dahil may kaakibat na pagpapala. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi pala yan, ay, susunod ako sa Panginoon, baka sakali mabawasan yung aking pagdadaanan. Hindi po. Kasama yon sa ating pagkatawag ang pagtitiis, ang paghihirap, dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Kailangan handa tayo at alam natin kung ano ang tatayuan natin habang tayo ay sumusunod at tularan ang Panginoon. Paano ba karaniwan tumutugon ang tao tuwing naghihirap siya sa mga paggawa ng mabuti? Di ba sasama ang loob natin? Gumawa na tayo ng mabuti, pero negatibo ang nangyari. Sa halip, ano ang dapat nating maging reaksyon or gagawin bilang mga Kristiyano? Halimbawa, yung kapitbahay mo lumapit sa'yo. Ang kanyang anak ay may lagnat. At tinanong kanya kung kaninong doktor pwede dalhin ang kanyang anak. So, dinala mo ang kapitbahay mo na ito at yung anak niya sa doktor. At lahat na mga gastusin, ikaw ang sumagot. Napag-alaman na ang bata ay mayroong sakit pala. Sabihin natin, dengue.
Namatay ang bata. Ano ang naging reaksyon ng nanay? Ibinalik ang sisi doon sa tumulong sa kanya. Ano kaya ang nararamdaman nung tumulong? Di ba nasaktan siya? Bakit pa ako magpapakahirap tumulong? Kung ganun lang naman na ako ang sisisihin. Di ba? So sa mga ganitong sitwasyon, ano ang ating tugon bilang sa ating pagsunod sa halimbawa ni Kristo? Marami ang madidismaya sa sitwasyong ito. Iisipin nila, bakit kailangang maghirap ako dahil sa ginawa ko ang mabuti? Bakit pa ako tutulong? Bakit pa ako gagawa ng mabuti? Kung ganito lang pala, sisisihin ako, ibabalik sa akin ang sisi. Mula ngayon, wala na akong tutulungan. Iintindihin ko na lang ang aking sarili. Yun ba ang reaksyon natin? Dapat hindi, di ba? Dapat kakaiba tayo. Kakaiba tayo na mag-react. Kapag gumawa tayo na mabuti tapos ang reaction ay negatibo, dapat patuloy pa rin tayo gumawa ng mabuti. Pero tingnan natin kung anong klaseng halimbawa ang binigay ng Panginoong Hesus. Makikita dito sa Marcos 3, verse 1 hanggang 6. Pinagaling ni Jesus ang lalaking paralisado ang isang kamay, ngunit ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga, which is bawal sa mga Hudyo na gawin ito. Dahil sa galit na mga Hudyo or Parisiyo, nagplano sila na patayin nila ang Panginoon. Pero hindi natinag ang Panginoon. Pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Nagpagaling pa rin siya ng maraming may sakit. Tuwing gagawa tayo ng mabuti at mahihirapan, sundan natin ang halimbawa ng Panginoon. Isipin natin, ginagawa mo ito dahil tinutularan mo ang Panginoon. Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti kahit ano pa ang sabihin at gawin ng iba. Paano ba ako tumugon nang pinahirapan ako dahil ginawa ko ang mabuti? Tayong mga Kristiyano, dapat kakaiba ang tugon natin. Dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. So ang una na dapat nating isipin at tularan, pinahirapan ang Panginoong Hesus dahil sa paggawa ng mabuti, pero nagpatuloy pa rin siya. Pangalawa po, ininsulto si Jesus, ngunit hindi siya gumante. Insultuhin mo ako pag hindi kita ginantihan. Di ba? Yun ang ano natin. Ayaw nating inaapakan tayo, minamaliit tayo. Lalo na kung mataas ang ating pagkatao. Ayaw natin yon. Diba? Sabi dito sa verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumante. Kaya ba natin yon? Iniinsulto tayo. Tapos yung nang insulto sa atin ay mas bababa sa atin. Hindi, di ba? Kung sa pananaw ng tao, hindi ganun ang magiging reaction natin. Pero dahil anak ka ng Diyos, tinutularan mo ang Panginoon, kaya mo na hindi sagutin ang insulto. Huwag gumanti. Paano karaniwang tumutugon ang mga tao kapag sila ay iniinsulto? Insultuhin mo ako, insultuhin din kita. Yun ang reaksyon ng tao. Sa halip, ano ang dapat nating gawin? Masakit ang mainsulto lalo na kapag ang gumagawa nito ay mga malalapit sa atin. Mahal mo sa buhay.
Ipagpalagay natin, sinabihan ka ng si Raulo, gonggong. Mali ba yun? Nasalita. Seryoso ang nagsabi sa'yo at kapatid mo siya. Ano ang reaksyon mo kung yun ang sasabihin sa'yo? Sasabihin mo, mas lalo ka na. Diba? Marami ang sasagot ng negatibo at magsisimulang masisira ang relasyon ninyo. Kapag papatulan natin, doon magsisimula na masisira ang relationship natin sa iba. Matuto tayo mula sa halimbawa ng Panginoong Jesus. Dito sa Marcos chapter 3 verse 20, nagministeryo si Jesus at sinundan siya ng maraming tao. Sinabi ng kanyang pamilya na to, mga kapatid niya, nawawala siya sa kanyang sarili. Ininsulto nila ang Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin, sinisiraan nila ang Panginoon. Gumanti ba ang Panginoong Jesus? Hindi. Hindi siya gumanti. Nagpatuloy siya sa pagministeryo sa mga tao. Sa katunayan, naging matyaga siya sa kanyang pamilya. Mga kapatid, pagtyagaan natin kapag kahit iniinsulto tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ang Panginoon ay hindi natinag. Pinagtyagaan niya ang kanyang pamilya. At the end, anong nangyari? Naakay niya. Nadala niya. Diba? Makikita ang isa sa mga kapatid ni Jesus na si Santiago na naniwala sa bandang huli. At naging pinuno pa siya ng unang iglesia. Mga kapatid, kung matagal mo nang pinagpre-pray, iniiyak sa Panginoon ang mga mahal mo sa buhay at hindi pa rin sila nakakakilala sa Panginoon, huwag kang titigil. Magpatuloy ka lang. May bunga yan. Maaakay mo din sila sa Panginoon. Nagbunga rin ang pagtsatsaga ni Jesus sa kaniyang sariling pamilya. Yung naninira sa kanya, yung hindi siya tanggap na ginagawa ang kanyang misyon. Paano ako tutugon nang iniinsulto ako? Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat positibo ang ating pagtugon. Tularan natin ang Panginoon. Isa pang halimbawa na dapat natin tularan, nang pinahirapan ni Jesus, si Jesus, hindi siya nagbitaw ng anumang banta. Pinahirapan. Pero ni isang salita, walang lumabas sa kanyang labi. Sabi dito sa verse 23, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Ipaubayan natin sa Panginoon. Yung mga nagpapahirap sa atin, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, sa kabila ng ating paggawa ng mabuti sa kanila, ipasa Diyos natin. Si Lord ang bahala doon. Hindi tayo. Kasi tinutularan natin ang Panginoon, di ba? Mayroon namang Diyos na makatarungan kung humatol. Ayan po. Karamihan ay lalaban o magbabantang lalaban. Marami ang ganong magiging reaksyon. O di kaya, maghahanap sila ng hustisya. Gugustuhin nilang gumanti
Kapatid, gusto mo bang gumanti? O ipasa Diyos na lang? Wag tayong gaganti ng masama. Overcome evil with good. Ayun po. Tingnan natin kung ano ang halimbawa na ibinigay ng Panginoong Jesus. Dito sa Mateo 26 verse 52, nilinaw sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi sa wala siyang kapangyarihang gumante. Kayang-kayang gumanti ng Panginoon, kamakapangyarihan siya. Pero inililinaw niya sa atin, hindi sa wala siyang kapangyarihang gumanti, ngunit handa siyang magtiis para sa mas dakilang layunin. Alam kasi ng Panginoon kung ano ang misyon niya. Makakasagabal kasi yun kapag pinatulan niya ang mga umaalipusta sa Kanya. Sabi dito sa Isaiah 53 verse 7, siya ay hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin para kordirong hindi tumutol. Ang Panginoon ay hindi lumaban habang siya ay pinapahirapan. Hindi siya gumanti o nagbantang lumaban. Sundan natin or tularan natin ang kanyang halimbawa. Paano ako tutugon kapag ako ay inatake ng ibang tao? Sasabihin ng iba, Diyos kasi siya eh. Kaya niya yung kapagtagumpayan. Ako tao, wag mong asahan na magagawa ko kung ano ang magagawa ng Diyos. Pero ito ang dapat nating isipin. Alam natin na ang Panginoong Jesus ay 100% na Diyos. At 100% din na tao. Kaya alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin Diyos siya, kaya hindi ko siya kayang gayahin. Hindi. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, 100% na tao siya nung time na yon. Naranasan niyang magutom, mauhaw, at masaktan gaya natin. So alam ng Panginoon kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Naramdaman niya lahat yan, mas higit pa sa mga pinagdadaanan natin. Ito ang dahilan kung bakit sa gabi, bago siya hinuli sa Garden ng Gethsemane, sinabi niya, ako'y puno ng hapis. So ibig sabihin, taong-tao siya. Ramdam na ramdam niya yung sakit. Pero ang sabi niya, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban ninyo ang mangyari. Alam ng Panginoon kung ano ang mission niya. Alam ng Panginoong Jesus kung ano ang kalooban ng Ama, kung bakit siya sinugo. Kaya, isipin natin, totoong nahirapan ang Panginoon nung time na yon. Kasi taong-tao siya nung time. Okay, tingnan natin din naman si Apostol Pablo. Talagang tao siya. Hindi siya Diyos, kung hindi tao siya na katulad natin. Ano ang nangyari? Nakita natin kung paano siya naghirap para kay Kristo. Alang-alang kay Kristo, kinaya ni Apostol Pablo ang paghihirap. Ang sabi dito sa 2 Corinto 6 verse 4, sa lahat ng uri ng kahirapan,
kapigatian at mga kagipitan, kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Mga kapatid, sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, may humagupit ba sa atin? Pinalo ba tayo? Sinaktan ba tayo physical? Hindi, di ba? Pero umaayaw tayo. Sumisurrender tayo. Surrender tayo. Hindi natin natatagalan. Pero si Apostol Pablo, sa kabila ng lahat na ito na kanyang naranasan namin ang magtrabaho ng labis. Hindi kami natutulog magdamag. Ito yung mga naranasan ni Apostol Pablo at di kami kumakain ng ilang araw. Tayo palagi tayong busog. Sagana tayo ng maraming bagay. Pero paano niya napagtiyagaan ang lahat na ito? Sumasa kanya kasi ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Alam niyo ba, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay dapat nasa bawat Kristiyano. Kasi ito yung kapangyarihan na magbibigay sa atin ng tagumpay sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Nasa atin din ang kapangyarihang ito. Mapagtsatsagaan din natin ito, hindi sumasalalay sa ating lakas. Hindi tayo nagdidepende sa ating lakas. Kung hindi, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay nararanasan natin. Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating galing. Kung hindi, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Nag-iwan ng magandang halimbawa ang ating Panginoong Hesus na dapat natin sundan. Ano nga po yun? Nang maghirap siya dahil gumawa siya ng mabuti, patuloy pa rin niyang ginawa ito kahit ano pa ang sabihin o gawin ng iba. Ibig sabihin, nagpatuloy pa rin ang Panginoon. Nagpatuloy pa rin ang Panginoon kahit naging negatibo ang tugon ng mga tao na ginawaan niya ng mabuti. Nang insultuhin siya, hindi siya gumante. Di ba? Dapat matutunan natin. Matutunan natin ang halimbawa ng Panginoon. Nang pahirapan at inatake siya, hindi siya nagbitaw ng anumang banta. Walang lumabas sa kanyang labi. Dahil alam ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon sa mundong ito. Alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Nawa matutunan natin na sundin ang kalooban, ang halimbawa ng Panginoong sa ating mga buhay. Ang tanong, bakit nga ba pinagtiyagaan ni Jesus ang lahat ng ito? Diyos siya, makapangyarihan. Pwede niya gawin ang lahat na gusto niya. Pero bakit napagtiyagaan ng Panginoong Hesus na ito ang kanyang naging reaction or ito ang kanyang naging tugon na dapat natin tularan o sundan? Ano ang dahilan kung bakit handa si Jesus na pagtiyagaan ang lahat na ito? At ano ang dahilan kung bakit natin dapat mapagtagumpayan o mapagtiyagaan ang ating mga pinagdadaanan? Sabi dito sa verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan.
Dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa cross, tayong lahat ay pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Nais ng Panginoon na tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya. Anuman ang ating mga pinagdadaanan, alam ni Jesus ang kanyang misyon at handa siyang gawin ito. Kung ang Panginoong Jesus ay mayroong misyon na iligtas ang mundong ito, ang mga tao, mula sa kapahamakan ng kasalanan, bunga ng kasalanan, dapat alam din natin na mayroon tayong misyon. Mga kapatid, ano ang misyon natin? Bakit tayo nilikha ng Panginoon? Bakit patuloy na ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na makiisa, makibahagi sa kanyang misyon sa pagliligtas ng mundong ito? Ang misyon ni Jesus ay mamatay sa cross para bayaran ang parusa sa ating mga kasalanan upang mamuhay tayo para sa katwiran. Namumuhay ba tayo sa katwiran ng Panginoon? Ginawa ng Panginoon ang lahat sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay huwag mapahamak, huwag maparusahan, bagkos maranasan natin ang mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Hindi lang tayo pinarusahan, hindi lang tayo ay hindi napaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay pinagaling din. Pinagaling tayo ng Panginoon. Ano yung mga bagay na pinagaling sa atin ng Panginoon? Yung ating mga espiritual na buhay. Nung wala pa si Kristo sa buhay natin, tayo ay patay sa kanyang harapan. Tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Tayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. Sa aspetong espiritual, emotional. Maraming mga tao ngayon may sakit emosyonal. Isa na ako doon. Pero salamat sa Panginoon, nandyan siya. Nagbibigay ng tagumpay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Kayang-kaya niya tayong palayain mula sa lahat na umaalipin sa atin. Mga espiritual na emotion at nagpapagaling siya physical. Sino ditong pinagaling na ng Panginoon? Amen. Nagpapagaling ang Panginoon. Naghihimala pa rin ang Diyos. Hindi ayon sa ating gustong panahon. May sariling timeline ang Panginoon. Huwag lang tayo huminto. Magpatuloy lang tayo. Naranasan natin ang kagalingan, aspeto ng espiritual, emotional, at physical. Ang Diyos ay nagpapagaling hanggang ngayon. Naghihimala pa rin siya. Walang mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya Kanyang pagalingin sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat sa cross. Maaari na tayong mamuhay sa katwiran at magbigay lugod sa Panginoon dahil tayo ay pinalayan niya mula sa ating mga pagkakasala. Dahil alam ni Jesus kung ano ang kanyang misyon at handa siyang gawin ito, hindi niya ininda ang lahat na kahirapan dulot ng paggawa niya ng mabuti.
mga pang-iinsulto, mga atake sa kanyang pagkatao, at iba pang mga negatibong naging reaksyon ng mga tao na ginawaan niya ng mabuti, hindi ito nakatinag or hindi ito naging dahilan para ang Panginoong Hesus ay sumuko. Tayo na mga tagasunod ni Kristo, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa mga oras na ito, nawa ang mga halimbawa na dapat natin tularan kung paano hinarap ng Panginoon ang lahat na kanyang mga pinagdaanan, matutunan natin na ito ay harapin ayon sa halimbawa ng Panginoon. Kaya na maging masunurin si Jesus hanggang kamatayan. Kapatid, ano ang misyon mo sa buhay? Bakit hanggang ngayon, nandito pa tayo, mayroon pa tayong misyon na dapat gawin? Minsan sa pagnanais nating gumawa ng kabutihan sa iba, naghihirap tayo dahil inaabuso ng tao ang ating kabaitan at pagiging mapagbigay at sinisira nila ang ating kredibilidad. Alam nyo mga kapatid, mahirap mag-akay ng tao sa harapan ng Panginoon. Pero hindi natin yon trabaho na sila ay baguhin. Ang ating part, gawin natin ang ating misyon. I-share ang salita ng Panginoon, akayin sila, i-encourage, lalo na ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw, sa ating mga workplace, sa ating mga businesses, sa ating lipunan. Tayo ang dapat nagiging ilaw at asin ng sanlibutang ito. May misyon tayo, kapatid. Huwag tayong magsawa or mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang nagbabago ng buhay, basta gawin natin ang ating part. Kumusta ang ating pag-akay ng mga kaluluwa palapit sa Panginoon? Purihin ang Diyos sa mga nagtsatsaga, sa mga nagpapatuloy sa kabila na marami tayong naririnig. Minsan nadi-discourage tayo. Ipinagpapatuloy natin kasi gusto natin na mabigyan natin ng lugod ang Panginoon, hindi ang tao. Ginagawa natin, nag-e-effort tayo. Pero palagi nating isipin na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Huwag nating gawing mag-isa, hindi natin kaya. Marami tayong pagdadaanan, hindi lahat na tao ay makikinig sa atin. Pero pag ang Diyos ang kumilos, kahanga-hanga ang gagawin niya. Maa-amaze ka. Mga tao na akala mong hindi mababago ang buhay. Pero dahil sa pagtsatsaga mo, dahil sa pagpatuloy mo, hindi mo iniisip yung iyong sarili, yung mga negatibo na mga reaksyon ng mga tao. Nagpapatuloy ka pa rin dahil alam mo kung ano ang misyon mo. Diba? Alam natin, ang Panginoong Hesus, tinupad niya o ginanap niya ang kanyang misyon sa mundong ito. Ang iligtas tayo, ang ialay ang kanyang buhay sa cross. Tayo din na kanyang mga tagasunod. Part tayo, bahagi tayo ng misyon ng Panginoon. Mga kapatid, kumusta ang ating mga mahal sa buhay? Patuloy ba natin sila inaakay sa Panginoon? Gusto ba natin
na makasama sila sa kaharian ng Diyos. Huwag kang sumuko. Ang Panginoong Hesus hindi sumuko sa kanyang pamilya. Sa bandang huli, naniwala din sila sa Kanya. Ang paghihirap, dahil gumawa tayo ng mabuti, ay nagpapadalisay. Nagpapadalisay sa ating kaluluwa at nagpapalitaw ng tunay na motibo kung bakit gumagawa tayo ng mabuti. Yung ating mga nararanasan habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, tinutularan natin ang halimbawa ng Panginoon. Ito ay nagpapadalisay ng ating mga pananampalataya. Kung gagawa tayo ng mabuti dahil umaasa tayong may kapalit, gumagawa ba tayo ng mabuti dahil ini-expect natin na may kapalit? Halimbawa, material na bagay. O di kaya, umaasa tayo na pupurihin tayo ng ibang tao. Kapag yun ang motibo natin sa paggawa natin ng mabuti, mabibigo tayo. Mabibigo tayo. Kung gagawa tayo ng mabuti dahil makapagpapagaan ito ng loob natin, ay gagawa ako ng mabuti, baka sakali yung aking tinatago na kasalanan ay mabawasan. Kapag yon ang motibo ng paggawa mo ng mabuti para mapagaan, mabibigo pa rin tayo dahil minsan nagdadala ito ng sugat sa puso. Imbis na kaligayahan ang ini-expect natin, mas lalong sinasaktan natin ang ating kalooban. Habang sinusundan natin ang halimbawa ni Jesus, nakakakuha tayo ng katalinuhan sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng paggawa ng kabutihan sa iba. Kumusta ang relasyon natin sa ating kapwa? Gumagawa lang ba tayo na mabuti dahil may ini-expect tayo na kapalit para hindi sila magalit sa atin? O di kaya mayroon kang gustong makuha sa kanila? Dapat hindi yon ang nagiging dahilan. Dapat gumagawa tayo anuman ang magiging reaction nila. Gumawa tayo na mabuti, anuman ang nagiging reaction nila, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Tularan natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang halimbawa. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang dahilan kung bakit gumagawa tayo ng mabuti. Gusto natin makita sa ating mga buhay ang Panginoon, hindi tayo. Kaya tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay magliwanag, para makita si Kristo at siya ang maitaas sa ating mga buhay. At kung kailangan tayong maghirap, magdadala rin ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung pinaghirapan mo yung mga mahal mo sa buhay, na naakay mo na sa Panginoon ngayon, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi tayo sumuko, di ba? Nagbibigay yan ng kaluwalhatian. Pinagtiyagaan mo, hinarap mo ang kahirapan para itong ating mga inaakay palapit sa Panginoon ay makakilala. Ito ay nagbubunga ng kaluwalhatian sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tunay na ang Diyos ang ating halimbawa sa mga pinagdadaanan natin. Matutunan natin kung paano natin ito haharapin na ang Diyos ang naluluwalhati. Bilang pagtatapos po, sundan natin ang halimbawa ni Jesus na huwag gumanti sa negatibong paraan kapag naghirap tayo sa paggawa ng mabuti. Huwag gumanti
kapag iniinsulto at huwag magbanta tuwing humaharap sa personal na atake. Palagi nating isipin, makita si Kristo sa buhay natin. Yun ba ang ninanais natin? Kapag tayo ay humaharap sa mundong ito, to honor God, to glorify, siya ang mahayag sa pamamagitan ng ating mga buhay. Magagawa lang natin ang mga ito kung alam natin ang ating misyon. Kapatid, anong misyon natin? Ang misyon natin, mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kung paano ang Panginoong Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa cross para tayo ay maligtas, may misyon din tayo. Makibahagi tayo sa misyon ng Panginoon. Misyon sa buhay at handa nating gawin ito na sumasalalay sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Asamin natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay palagi natin maranasan araw-araw upang maganap natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos. Magawa natin ang ating mga misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kumusta ang ating paglilingkod sa Panginoon? Kumusta ang pagtupad natin? Paggawa natin? Mga inaatas sa atin ng Panginoon. Araw-araw may mga hamon. Araw-araw may mga pagkakataon. Pinapalampas ba natin? O grinagrab natin ang mga opportunity na yan? Hindi lahat na panahon ay magagawa natin ito. Kapag ang Diyos ay nangungusap sa atin, kapatid, huwag kang magdalawang isip na gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Baka mahuli ang lahat. Baka yung pinapaabot sa iyo ng Panginoon or inuutos sa iyo ng Panginoon ay maging huli. At sa bandang huli ka magsisisi, sana hindi ako nagpaligoy-ligoy. O sana pinuntahan ko siya kaagad. Hindi sana siya mapahamak. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay mayroong misyon na nais ng Diyos na ganapin natin. At magagawa lang natin ito kapag patuloy natin sundan or tularan ang halimbawa ni Kristo na dapat nating matutunan. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Worship your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, Lord God, dahil hindi kami nag-iisa, Panginoon. Mayroon kang mga halimbawa, Lord God, na ibinigay sa amin upang matagumpay namin harapin, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan sa bawat araw. Lord, salamat. Palagi ka naming kasama, Panginoon. Hindi kami nag-iisa. Hindi mo kami, Panginoon, inutusan, Lord God, na kami lang. Bagkos nandyan ang banal na Espiritu, Lord God, na siyang nagbibigay sa amin ng gabay, patnubay, at kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maganap po namin, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, habang kami ay patuloy na sumusunod sa kalooban mo, tulungan niyo po kami at ilagay mo sa aming mga isipan, Lord God, to honor you,
Mabigyan ka namin ng kaluguran sa bawat aspeto ng aming mga ginagawa sa aming mga buhay, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tularan ka namin sa mga halimbawa, Panginoon, kung paano namin mapapagtagumpayan ang lahat na aming pinagdadaanan sa mundong ito. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na katulad mo, Lord God, na nagmamalasakit, concern, Panginoon, para sa ibang tao. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord God, ang bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen.